PT. We spent months and months trying to figure out kung ano yung look ng pelikula, kung ano yung what will dictate yung costumes nila, it's all planned. And then, pero in terms of post, I basically use the same team again and again kasi I'm very, very old-fashioned. So whenever I make a movie, it's still the same people. The last thing we did as a group was The Janitor 2 years ago, which is the farthest thing from Imagine You and Me. It's very, very violent and but it's the same team. It's the exact same team. Because meron na kaming medyo shorthand, may shortcut na kami. And we're fast, we're efficient. Kasi we've known each other, we work together for so long already. Kaya medyo, lahat yun. The only way you can make a film look good is team effort. And of course, kahit anong ganda ng pelikula, anong ganda ng lighting or yung production design and everything, kung yung dalawang artista mo naman hindi magde-deliver, wala rin, di ba? So parang kumbaga, Alden and Maine gave us the opportunity para pagandahin talaga yung pelikula. Pero direct, last question na po before I pass it on to Astigma Chismis. Ano po yung inspiration niyo since this is Imagine You and Me, this romantic film, and somehow you also have inspiration of your own vision of a beautiful love story from a Hollywood film you watched and inspired you. Ano po yung pelikulang medyo para sa inyo greatest romantic film of all time naka-inspire? Kayo muna. Favorite love story film. Oh, ako, When Harry Met Sally. I like When Harry Met Sally. Ganun ako eh, kasi I like that. I like when my wife and I were still boyfriend girlfriend, we both loved the same movie. And we knew, parang ano yata tayo, sync yata tayo. Because I like that. I like those kinds of love stories, yung medyo grounded in real life. Yung medyo, you become friends first, yung gano'n. I like that. May ganon. Ako alam ko. Ito marami. Ito Oh, si May ng source eh. Si May ang nag-influence kay Alden na manood ng mga ganong pelikula. Hindi ko naman nanonood. Nanonood din. ka Yung mga pinapanood ko sa kanya. Have to remember. Pero hindi niya kasi thing yung ganong movies. Pero Nakakatuwa na pinapanood mo yun. Yeah, walk to remember, this year lang na napanood. Grabe, Alden! 24 anyos ka na, walk to remember, ngayon na napanood. Ay, mahilig kasi ako sa ano ko, sa rom-com, sa chick flick. Pero, dito siguro, maihahalin tulad ko sa ano, sa Serendipity. Ang ganda ng, aminin niyo pa, napanood din yung Serendipity. Di ba ang ganda? Di ba? Ang ganda. Ayun, kasi ito rin eh, parang di ba yung movie din natin talagang about destiny, about perfect man, hindi naman, the right time, the right man. So yun, pag napanood nyo talagang i-connect nyo sa mga pelikulang gusto namin. Ikaw, ano favorite mong rom-com? Favorite mong romantic movie? Fault in Our Stars. Napaka-dated, napaka-up-to-date. Well, basically kasi, I really seldom watch chick flicks. Minsan lang pag nagkakataon, pag wala talagang movies, pag nasimulan. Grabe ka naman. Pero mostly kasi may suggest really good ones. Yan, simula na sa A Walk to Remember. Ako ko na, 24 years old. Ano isa? Well, Ay! Ano yan? He's just not that. he's just not into it. Hindi pa. Tsaka, well, A Fault in Our Stars basically kasi the intensity of the acting, the intensity of the story. Ang sarap gumawa ng ganun. Masakit, no? Ang sakit-sakit after watching it. Tapos, after ko siyang panoorin, parang na-realize ko yung mga bagay na meron ako. Na we're still so blessed. So yung mga ganun po. Well, chick flicks pa more. Coming soon. Hindi kasi tsaka mas tumatatak kasi din pag yung masakit, pag yung nasasaktan ka, parang siguro mga 5 taon bago ka makamove on din sa story. Pang may asawa ka, tapos yung pa rin yung di ba? Twice or thrice mo siyang panoorin, ang sakit pa. Masakit pa din, walang Tsaka yung sawa ganun po. factor. Ayun, Sobra. gano'n. Kaya sana direct, sana po maging ganun din po yung pelikula namin. Na masarap ulit-ulitin, kahit
Ayun, sinesegue. July 13. We'll take one question from Janelle, then the lady over here, then Sir. I'm John from G4. My question is for May. Syempre, marami kang kilig moments dito sa movie. But my question is, if you can share briefly, anong particular moment na pinaka-close na nangyari na between sa inyong dalawa in real life? Ang close mo sa movie? Yeah. Parang Yung scene. nangyari sa movie na close na in real life. Yes! It doesn't need to be exact. Medyo like so, maybe nung una kayo nagkita or... Kasi ito, unang kita, bad trip. Uy! Bad trip, hindi ba? Kasi yung... Well, difference kasi nung unang kita namin ni May sa TV Battle for Hours. Hindi naman bad trip ang naramdaman ko nun eh. Yung pag-plywood. So, very different. Ikaw even yung clothes. Kung hindi say maybe opposite, ironic, compared to the real life. Wala, unique talaga yung scenes. Opo, unique eh. Ay! Wala kang naisip na close sa atin. Sa Malapit nangyari po sa sa Trigger ng memories. Sige, Pero pabalikan ko po. pass na. Text ko po. Number niyo po. Meron po, kaya na we really can't say kasi it's a spoiler na po eh. Sige po, we'll watch. Parang naging lip readers pa mga Opo. Surprise Sorry, yun. sorry. Surprise kasi. Yun. Mag-usap po tayo sa Parang, Monday. parang that scene, parang replicates Altam before. Ano siya, yung showcase niya po, yung showcasing It was very technical. But if you watch it, you will see na this is Aldab when we were starting. Hindi nagkakatagpo. For the two of you from having in the team, what do you think is the biggest takeaway of your viewers dito sa Gazina? Come again po ma'am. Biggest takeaway. And the second question, baka hindi na pabalik-balik. Kayong dalawa, what was your takeaway from the experience filming in Italy? Well, kasi ang dami namin nagawa sa Italy, dami namin experience, and ang dami rin namin natutunan ni Alden doon eh. And feeling ko hindi lang kapag napanood ng masa yung pelikula, sila din. May mga matututunan din sila about love, about life, about destiny, about meeting people. Ang dami eh. Ang dami siguro tatak sa kanila. Well, ako naman po, parang the experience was really different upon reading the script than doing it in action na. So, ang layo niya kasi when you read it and when you do it. So, kami, we've learned a lot professionally, personally with each other, and siguro the fans will take something, what they can take from the movie is parang siguro love, how love really works, how love finds its way regardless of the circumstances in life. Siguro basically that's it. Okay? Magaling magtanong mga vlogger, no? Hindi, okay na po. Okay, hindi, kahit wala ng mic. Or you boy? Ang question ko is, pang-intro kasi yung question ko. So, can you give us a brief background of your characters and the story? And kung nakaka-relate kayo sa mga characters mo dito. Di ba, pang-intro yung tanong? Well, ito ilang beses na natin nasagot. Ako kasi si Gara at medyo similar naman kasi yung personality ni Gara kay May. Kasi siguro para lang din sa pagiging optimist. Pero naging optimist na rin ako na I'm trying. Oo. Positive kasi si Gara and alam mo yun, parang siya kasi naniniwala siya na everything happens for a reason. And Gara is very, hopeless romantic kasi siya. And ako, somehow, hopeless romantic din ako kasi naniniwala ako sa existence ng soulmates, ng true love. So, ganun si Gara. And siya kasi, kapag nakaka-experience siya ng, hindi maganda experience, o kaya sa love, sa life, hindi siya yung tipong nalundag-lulog mo.
parang positive pa rin yung outlook na kahit meron siyang pinagdaanan na gano'n, alam niya na may rason lahat yun, na in the end, naging positive, naging okay din lahat, naging positive din ang outlook. So, ganyan siguro. Similar with me. Yun po. Si Andrew kasi kung makita niyo lang po sa trailer, napakaiyakin. So that's number 1. Number 2, in a way kasi, minsan masungit talaga ako eh. So yun yung mga characters ni Andrew, sungit. Tapos, pero the good thing about him naman is, if he loves, he gives it his all. Kaya grabe rin siyang masaktan. Yun. I give my best, but I guess my best. Yun, so, yun, in a way, pero dun kasi po sa trailer, you can see naman na Andrew, in the beginning, has this dark side. So, they need to figure out, or as they watch the film, they will understand. So, yun. I also have a dark side. May insulto ako. Uy! Dark side? Physically. Hindi, I mean, lahat naman tayo, we all have our dark sides. Yung light side and the dark side. So, ako meron pa rin, well, all of us. It's just that I'm very vocal with it.